Tuloy tayo sa umagang ito sa ating pag-aaral dito sa Ebanghelyo ayon kay Marcos 23 bahagi na po ng ating long journey sa Gospel according to Mark. Meron pong dalawang paraan para makilala ka ng tao at maalala ka ng tao. Ang unang paraan ay gumawa ka ng kabutihan na kapakipakinabang sa marami. Tiyak maaalala ka ng marami. O sa pangalawang bahagi naman ay gumawa ka ng kahangalan, no? Na magbibigay pinsala sa marami, sigurado maaalala ka at hindi ka makakalimutan ng marami. Alam niyo, binanggit ko yan sapagkat dito sa mga talata na binasa sa atin ni Michael ngayon, ay makikita natin na mayroong 3 persona na binanggit dito. No? Ang una ay si Juan Bautista at ang Panginoong Jesucristo. Sila ay nakilala at naging tanyag dahil sila ay mga mangangaral ng katuwiran, dahil sila ay mga lingkod ng Diyos at gumawa ng kapakipakinabang sa nakararami. At sa kabilang dako naman, si Herod Antipas, isang masamang tao, maaway, na mga lingkod ng Diyos, immoral, at mga matay tao. Dahil sa kanyang ginawa, nakilala at naalala niya siya. Alam niyo, noong panahon ito, ang popularidad ng Panginoong Jesucristo ay hindi na matatawaran. Dumating na ito, maging doon sa lugar ni Herod Antipas, na siyang pumatay kay Juan Bautista. Noong maging tanyag ang Panginoong Jesucristo, ay naguluhan ang isip ni Herodes. Nanumba siya, natakot siya, nalito siya. At sapagkat maaaring tinutugis na siya ng kasalanang ginawa niya. Alam niyo po, yung kasalanan ginawa niya, pinapatay niya isang inosenteng tao. No? Yan ang kanyang kasalanan. At tinutugis na siya ng kasalanan ginawa niya sa kanyang buhay. At alam niyo, ganyan po ang ginagawa ng kasalanan sa atin. Hindi tayo makakatakas. No? Tinutugis tayo niyan. Hindi tayo binibigyan ng kasiyahan. Dito, makikita natin na si Herodes, kilala niya si Juan Bautista. Alam niya si Juan Bautista isang matuwid na tao. Alam niya na ito ay mangangaral ng katuwiran at totoo gusto ni si Juan Bautista bilang mangangaral. Pero sa kabila ng lahat ng yun, pinagapos niya at ipinakulong niya. Bakit? Mahal niya si Juan Bautista bilang mangangaral pero wala siyang intensyong magbago doon sa kanyang buhay bakay sa ipinangangaral ni Juan Bautista. Kaya nga, dito, nung marinig niya na mayroong isang tao na nagiging popular, yan ay si Jesus. Akala niya si Juan Bautista ito, na muling nabuhay. No? He is haunted by his own sin at this time. No? Akala niya, naku, si Juan Bautista yata yun. Muli siya nabuhay. Baka maghihigang din na siya laban sa akin. Alam niya kasi may nagawa siyang kasalanan. At alam niyo ba kung anong kasalanan na kanyang nagawa? Kasalanan laban sa katotohanan. Kasalanan laban sa katotohanan. Ang pinakasukdulang kasalanan na gawa ni Juan Bautista ay hindi yung ipinapatay niya ang isang dakilang propeta na si Juan Bautista. Sorry, balikan ito. Ang matinding kasalanan na gawa ni Herodes ay hindi ipinapatay niya ang isang dakilang propeta na si Juan Bautista, kundi kasalanan laban sa katotohanan. Alam niya si Juan Bautista ay mangangaral ng katotohanan. Alam niya si Juan Bautista ay propeta ng Diyos. Alam niya na ang tinasabi ni Juan Bautista ay totoo. Pero nilabanan niya ang katotohanan. At sa aking palagay, yan ang pinakamabigat na kasalanan. Ang pinakamabigat na kasalanan ay lumaban ka sa katotohanan. Maraming tao nakagawa ng pamiminsala sa kapwa-tao nang hindi sinasadya, hindi niya alam. Pero yung pong, alam mo yung katotohanan, alam mo yung tama, pagkatapos nilabanan mo, yan ay isang mabigat na kasalanan. Yan ang gusto kong mensahe na dadalhin sa iyo. Yan ang message that is the message that I want to bring to you this morning from the passage na binasa ni Michael sa atin. Ito po yun. The most dangerous thing any person can do is to sin against the truth. The most dangerous thing any person can do is to sin against the truth. Yan ang pinakamabigat para sa iyo. Yung bang alam mo na yung tama,
Maliwanag na sa'yo, pero nilalabanan mo, hindi mo ginagawa. Now, para maintindihan natin ang lubusan ng kwento, nais ko nang hatiin sa tatlong bahagi, ito pong ating pag-aaral. Tingnan natin muna saglit para meron tayong background, the family of Herod. Pangalawa, the fear of Herod. Pangatlo, tingnan din natin, the folly of Herod. Ang kanyang pamilya, ang kanyang takot, at ang kanyang kahangalan. Una, the family of Herod. Ito pong si Herod Antipas na binanggit dito ay isa sa mga anak ni Herod the Great. No? Ito po si Herod the Great. Bilang, ayan. Yan si Herod the Great. Ewan ko, yan talaga ba ang picture niya, pero yan yung makikita lang natin sa mga internet. No? Si Herod the Great ay isang hari na nagbigay ng isang marahas at malupit na kautusan na ipapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na edad na 2 taon pababa. Noong malaman niya na mayroong isang ipinanganak sa Bethlehem na isang hari. Yun na yung Panginoon Kristo. Sa takot niya na maaaring may kumuha ng kanyang pwesto, ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa edad na 2 taon pababa. Yan ay tinatawag din the Massacre of Innocents. Now, ito pong si Herod the Great ay maraming anak. At marami rin siyang anak na lalaki sa iba't ibang babae. Sabi ni Josephus, isang historian, ito daw po si Herod the Great ay may 10 asawa, higit pa. Yung iba hindi na naitala. No? At marami siyang anak sa iba't ibang babae. 3 sa mga anak niyang lalaki ay pinapatay niya. Yan ay si Aristobulus, si Alexander, at si Antipater. Pinapatay niya dahil meron siyang nauulinigan na magtataksil sa kanya itong mga anak ng ito. Kaya pinapatay niya agad. No? At nung si Herod the Great ay malapit ng mamatay, ang naiwan na lang na anak na lalaki sa kanya ay 4. Yan po ay sina Herod Archelaus, si Herod Antipas, si Herod Philip I, and si Herod Philip II. 4 na lang na natitira. No? Ngayon, anong ginawa po ni Herod? Nung si Herod po ay malapit na mamatay, dinivide niya yung kanyang kingdom sa 3 bahagi. Yung kanyang kaharian ay hinati niya sa 3. Ipinagay niya ang pamamahala kay Herod Archelaus sa Judea at sa Samaria. At ibinigay naman niya ang pamamahala kay Herod Antipas sa Galilea, o yung Galilee, nandun ang Panginoon Kristo noong panahon na yan, at ilang bahagi ng Perea, at ibinigay naman niya kay Philip II, yung po Caesarea. Yung isang anak niya na si Philip I, hindi niya binigyan ng pwesto dahil galit siya sa nanay noon. No? Dahil yung nanay niya ay pinag-isipan niya nag-taksil sa kanya. No? At ipinapatay niya rin. No? So, dito niya ibinigay yung pong 3 kaharian. No? Ito pong si Herod Antipas. No? Ito si Herod Antipas yan. Pinaray nila kung talagang siya yan. No? Kaya hindi natin mamukhaan. Herod Antipas, siya yung nagpapugot ng ulo ni Juan Bautista. Ito ay dahil sa request ng kanyang pamangkin na anak ni Herodias na kanyang kinakasama. No? At alam niyo po si Herodias ay asawa ng kanyang kapatid na si Philip I. No? Ito po si Philip I, siya po yung kapatid niya na hindi nabigyan ng pwesto. No? Meron siyang asawa si Herodias, pero si Herodias ay pamangkin niya rin. Sapagkat anak ito ni Aristobulus. No? So, yung ginawa ni Antipas, kinuha niya, sineduce niya, marami siya actually asawa, no? Pero sineduce niya, yung isa sa mga asawa ni Herod the First, na si Herodias, nung nakita sila sa Egypt, pagkatapos, yun, naging isa sa mga asawa niya. No? At siyempre, nandiyan si John the Baptist, nangangaral siya, laban sa kanya, galit na galit siyempre si Herodias, at saka siya, lagi siyang tinatamaan sa mensahe. No? At dahil doon, ay pinakulong niya, at ang minsan ay nagkaroon ng isang kasiyahan, isang birthday party, ay nag-request itong anak ni Herodias na si Salome na ang regalo sa kanya ay ang ulo
Juan Bautista. So yan ang maikling kwento sa pamilya ni Hero. Muna tayo sa pangatlong bahagi. Pangalawa, the fear of Hero. His fear is a real fear. Ang kanyang takot ay totoong takot. Nagpapanik siya. Pansinin nyo, dito sa binasa natin, merong pangamba sa kanyang puso. Bakit? Pinapugutan niya ang isang tao at ngayon, may nababalitaan siya nagiging popular na naman. Maaaring itong tao yun, yung pinapugutan niya, muling nabuhay. No? At narito para maghiganti laban sa kanya. At gusto niya makita. Siya kaya si Juan Bautista sapagkat yun ang balibalita. Na ito nagiging popular na tao ito na si Jesucristo, siya yung Elijah, siya yung isa sa mga propeta, o siya si Juan Bautista. Yan ang mga naririnig na usapan. Yan ang mga umuugong na usapan. At dahil nakarating ito sa kanya, may pangamba sa kanyang puso. No? Isipin nyo na lang, kung totoo nga kayo si Juan Bautista yung muling nabuhay na yun, nabuhay yung taong pinangangambahan, ano gagawin ni Herodes? Ha? Magsisisi kaya siya? Hindi. Tukunin niya ang lahat ng kanyang puwersa! No? Para muling gawin kay Juan Bautista ang ginawa niya. The truth of the matter is this, no? He knew that John is God's prophet. Alam niya na si Juan ay propeta ng Diyos. Alam niya yan. Alam niya na si Juan ay mangangaral ng katwiran. Alam niya na si Juan ay isang taong walang takot. Handang kumprontahin ang kasalanan ng mga tao sa kanyang kapaligiran. At handang kumprontahin maging ang kasalanan ng mga taong matataas ang posisyon sa lipunan tulad niya. Ano man ang consequence na dumating sa kanya. Alam niya na si Juan ay mangangaral ng katotohanan. Alam niya na yung mga sinasabi ni Juan patungkol sa kanyang kasalanan ay totoo. Alam niya naman yun eh. Na yung isa sa mga kinakasama ng babae ay asawa ng kanyang kapatid at pamangkin niya pa. Alam niya, mali yun. Bagamat nag-enjoy siya sa pakikinig kay Juan. He even enjoy listening to John as a preacher. Hindi ko alam paano siya nag-enjoy. Siguro magaling si Juan magsalita. Siguro, alam niyo, noong unang panahon, ang isa sa mga ang mga sikat noong unang panahon ay mga mananalumpati, yung mga tumatayo sa mga panulukhang daan at nagsasalita. Ito yung mga tinatawag natin mga mananalumpati. Yung mga sikat yan noong unang panahon. Magaling magsalita yung si Juan at mahusay siya, direct to the point. At nagugustuhan niya bilang mangangaral. Siguro hindi niya lang gusto. Lagi siyang tinatamaan sa pangangaral. Yun lang ayaw niya doon. He enjoyed listening to John. Kaya ano, pinakulong niya ito, pinoprotectionan niya rin eh. Ayaw niya mamatay si Juan. Ayaw niya dumating sa pagkakataon na si Juan ay masaktan dahil. Alam niya, ito'y lingkod ng Diyos. Kung masaktan niya at mapatay ito, siya'y nakagawa ng malaking kasalanan sa Diyos. Alam niya yun. And perhaps, in numerous occasions, he was very perplexed. He was thinking sometimes, perhaps, the message about repentance of John. Yung mensahe ni Juan patungkol sa pagsisisi. Yung mensahe ni Juan patungkol sa isang Messiah na higit na darating, na nagkinahanda niya lang ang daan ng taong yun. Kung siya nagbabautismo ng tubig ng pagsisisi, yun ay magbabautismo naman ng Espiritu Santo at apoy. Alam niya, naririnig niya maaaring naaalala niya rin yun. Naaalala niya rin yung sinasabi ni John na paghatol na darating, the coming judgment for sinners like him. Pero mas mahal niya ang kanyang kasalanan kaysa sa katotohanan. Natatakot siya sa tao. Takot siya sa tao. Takot niya rin na mawala ang mga bagay na nasa kanya. Kaya nga, takot siyang ipapatay si Juan, pero nung naipapatay niya, ay takot na siya lalo pa. May bimuling. Yan ang takot na. Takot siya! Saan nangyayari? Takot siya na masaktan ang lingkod ng Diyos, ngunit mas takot siya mawala si Herodias kaysa kay Juan. Yan ang punto rito, mga kapatid. No? Si Juan ay si Herod, si Herodes ay takot sa tao kaysa sa Diyos. Takot na mawala si Herodias kaysa mawala ang dakilang propeta ng Diyos. Takot siya sa tao kaysa sa Diyos. Takot siya na yung kasalanan kanyang na-enjoy ay mawala kaysa sa katotohanan.
Pangatlo, the folly of hearing. Now, we ought to remember, brethren, that sin never existed in isolation. Ang kasalanan ay hindi kailanman umiiral mag-isa. Ang kasalanan ay may katambal. Ang kasalanan ay lumalaki. Ang kasalanan ay nagbubunga at nagkakaanak. Ang kasalanan ng pagnanakaw ay laging may kaugnayan niya sa kasalanan ng kasakiman. Ang kasalanan ng pakikiapi ay laging may kaugnayan niya sa tinatawag nating kahalayan o pitan mo. Ang kasalanan ng pagpatay, madalas may kaugnayan yan sa kasalanan ng galit at pagkamuhi. Ang kasalanan ng pagkawalang respeto sa kapwa-tao ay minsan inuudyok ng kasalanan ng kayabangan. Ang kasalanan ng tinatawag na pagiging matuwid sa kanyang paningin o self-righteousness, katambal niya yung tinatawag na the sin of hypocrisy o kasalanan ng pagpupulwari. Sa kaso ni Herodes, siya isang immoral. Walang question dyan. Pero, hindi po ito pwedeng ihiwalay sa kanyang pride at sa tinatawag niyang self-importance. At paano natin nakita yan? Minsan, birthday dito, no? Nagkaroon ng birthday celebration, birthday ni Herodes. Dumating ang mga maestrado, maraming mga lalaki roon. At sa okasyong yun, ito po ay isang okasyon na kung saan nauwi sa tinatawag na unbridled lust. Isang okasyon na kung saan naroon din ang kalaswaan ng mga kalalakihan. Alam niya ni Herodias. Pinagsamantalahan niya ni Herodias. Kaya nga, hinayaan niya magsayaw ang kanyang anak na babae na si Salome. Sa harapan ng mga lalaki. At nagustuhan ito ni Herodes. At dahil doon, sinabi ni Herodes, hilingin mo ang gusto mong hilingin at ibibigay ko sa iyo. Siyempre, bata pa naman. Ito si Salome. Hindi pa siya makapagpasya ng tama sa kanyang sarili. Kinonsulta niya ang kanyang ina na si Herodias. Ano ba hihilingin ko? Hilingin mo na ibigay sa akin ang ulo ni Juan sa isang inggan. Yan ang sinabi niya. At yun nga ang hiniling. Now imagine natin for a moment, brethren, the noise and revelry. Siguradong ang ingay, siguradong ang sigawan ng mga tao na naroon, at ang sabi, silingin mo ang gusto mong hilingin. Nagsisigawan siguro ang mga lalaki. Naghihintay sila sa kanilang sa hiling ni Salome. At biglang sinabi, gusto ko po sanang ibigay ninyo ang ulo ni Juan sa isang kasi putulin ang ulo ni Juan. At dito makikita natin maaaring yung sigawan, maaaring yung ingay ay biglang nauwi sa isang matinding katahimikan. Alam ni Herodes, na-trap siya sa kanyang pangakong may kahangalan. Isang hangal na offer yung kanyang binigay. Alam niya yun, he was trapped. Alam din ang mga kalalakihan doon, he was trapped. Sapagkat pinoproteksyonan niya si Juan. No? Ngayon, natrap na siya. Alam niya ni Salome, alam niya ni Herodias. Isang paraan lang para makatakas siya doon sa kanyang kahangalan. Ano? He must lose his face. Ibig sabihin, kinakailangan niyang bawiin ang kanyang sinabi. Kinakailangan niyang aminin siya'y nagkamali sa kanyang hangal na offer kay Salome. Kinakailangan niyang magpakumbaba. Pero ang problema, ang salita ng hari ay mahirap mabalik. Di ba? Yan ang madalas. The cost was too high. Mas gusto niyang mamatay si Juan kaysa mamatay ang kanyang pride. Gusto niyang mamatay si Juan kaysa mamatay ang kanyang influence. Mas gusto niyang mamatay si Juan kaysa mamatay ang paggalang ng mga tao sa kapaligiran. Yan ang kamangmangan at kahamalan. Now, sa pagtatapos, nais ko lang magbigay ng dalawang leksyon. Unang-unang leksyon, mga kapatid, sin has the power to enslave us.
Ang kasalanan ay may kapangyarihan para tayo alipin. Alam natin yan dito. Sa kwentong ito. Sin will lead to another sin. Kung mabibigyan mo ng katuwiran yung isang kasalanan na ginagawa mo, sigurado mabibigyan mo ng katuwiran yung dalawang kasalanan na ginagawa mo. Yung pangatlong kasalanan na ginagawa mo. Yung pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-isang daang kasalanan na ginagawa mo. Dito makikita natin ang nangyari kay Herodes. Imbis na siya magsisi sa unang kasalanan na kanyang ginawa. Ano ginawa niya? Dinagdagan niya pa. Herod performs more and more sins to try and cover up for the first sin. Yan ang ginagawa ng kasalanan. Yan ang ginawa ni David nung siya ay mabuking sa kanyang kasalanan. Anong ginawa niya? Pinapatay niya ang isang inosenteng tao. Sapagkat ang kasalanan ay may kapangyarihan para tayo alipinin. Ang katotohanan kapag ang kasalanan hindi natin agad pinagsisihan, bandang huli, alipin na tayo niyan. Wala na tayong kapangyarihang makawala dyan. Siya na yung ating maestro. Siya na yung ating Panginoon. Kaya nga kung may kausap ko rito na pero kayong inaagagang kasalanan, huwag niyong isipin, kaya niyong makawala dyan sa oras na gusto niyo nang makawala, sapagkat maaaring sa oras na gusto niyo nang makawala, hindi ka na makawala. Sapagkat ang kasalanan ay may kapangyarihan para alipinin ka. Gaano man kasimple yan? Gaano man kaliit yan? Kaya nga, kung meron kayong ginagawang kasalanan at inaalagaan ang kasalanan, ano dapat gawin? Ngayon pa lang. Pagsisihan, lumapit kay Kristo, tingin ang kanyang kapatawaran, at tingin ang kanyang kalakasan para ikaw ay palayanin sa kapangyarihan. Pangalawa, sin has the power to harden our hearts in Jesus Christ. Alam natin ang nangyari dito sa kwentong ito. Si Herodes, alam niya, si Juan Bautista ay lingkod ng Panginoon, dakilang propeta, lahat ng sinasabi niya totoo. Kaya nga pinoprotection na niya, katakot din siya kay Juan Bautista. Kaya nga ng Panginoon sa Kristo ay naging popular. Akala niya si Juan Bautista na yun. Ha? Akala niya nabuhay na siya maguli. Gusto niya makilala si Jesus. Kaya naiwasan siya ng Panginoon sa Kristo. Hindi siya nagkita. Pero nagkita din sila eh. Alam niyo ba kung saan sila nagkita? Noong si Jesus Christ ay, hinuli na. Di ba? Isa sa mga lumipis sa kanya ay si Herodes. Noong si Pilato, ay nung humarap si Jesus Christ kay Pilato, sabi ni Pilato, taga saan ba ang taong ito? Taga Galilea. Si Herodes! Ang dapat nang lumipis niya. Nagkataon naman, nandun si Herodes bumisita sa Jerusalem dahil araw yun ng Pasko. So, sabi niya, dali niyo yung kay Herodes. Nagkita sila for the first time. Ito yung tao na pinangangambahan niya. Ito yung tao, akala niya si Juan Bautista na. Nung magkita sila, nagsisi pa siya. Ano ginawa niya? Nilait niya sa Panginoon. Diba? Minak niya ang Panginoon. Anong punto ko mga kapatid? Ang kasalanan ay may kapangyarihang patigasin ang ating kalooban para hindi natin makilala ng lubusan kung sino si Jesus. Iniisip ng iba sa atin dito, maliit lang yung kasalanan ginagawa mo, yung liit lang yan, kayang patigasin ang kalooban mo. O yung iba sa inyo rito, iniisip na yung pagsamba sa Panginoon. Maliit na bagay lang yung hindi ako minsan sumamba. Akala mo lang yun. O iba, maliit na bagay lang hindi ako mag-commit ng aking sarili sa church. Some of you may think it is small thing to consider yet my spiritual condition in the sight of God. Kung Kristiyano nga ba ako o hindi. The more you make a delay, habang pinaantala mo ang iyong kalalagayan espiritual sa harapan ng Diyos, pinatitigas mo ang iyong puso. At gustong sabihin sa iyo, hindi mo rin hawak ang buhay. Baka sa panahon na akala mo, magsisisi ka na, binawiyagan ng buhay.
Pero punto ko mga kapatid, bakit? Hawak ba natin ang ating buhay? Tandaan natin, ang buhay natin, lagi lang nasa kamay ng Diyos. Tingnan niyo si Juan Bautista, lingkod ng Diyos. Namatay. Tragic na yung kanyang kamatayan. Di ba? Pero gusto ko rin sabihin, it is better to die in tragic like John the Baptist than to die like hero. Mas mabuti pang mamatay ng isang malagim na kamatayan tulad ni Juan Bautista kaysa mamatay ka tulad ni Herod, hindi naman malagim siguro kamatayan niya, pero wala sa kay Kristo. Mas malagim yun. Mas mabigat yun. Mas kahindik-hindik yun. Dito, alam natin si Juan Bautista, pinugutan siya ng ulo. Mabigat yung kanyang kamatayan. Kawawa naman siya. Pero nasaan si Juan Bautista ngayon? Siya yung naaliw ng Panginoon. Siya yung nasa kalwalhatian ng Panginoon. Siya yung nagtataglay ng kagalakang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Magpakailan, kailan. Kung wala ka kay Kristo, maaaring mamatay ka na hindi tragic tulad ng kamatayan ni Juan Bautista, pinutulan ng kanyang ulo. Pero alam niyo ba, kahit ang klaseng kamatayan ang dumating sa iyo, maaaring namatay ka ng tulog dahil binangungot ka, maaaring namatay ka ng sakit, o maaaring namatay ka ng yung tinatawag na natural death, namatay ka sa katandaan, no? O hindi ka naman nagkaroon ng cancer na pinahirapan yung katawan mo, nanusto, pinahirapan ka, bago ka naman, hindi nangyari sa iyo. Pero dahil wala ka kay Kristo, pagkatapos ng kamatayan yun, dadaling ka sa walang hanggang kaparusahan. Mas tragic yun. Mas mabigat yun. And therefore, I urge you to make sure of your right status before God. Tiyakin mo kung nasa ang panig ka ngayon. Bakit? Mahalaga, matiyak mo yan. Sapagkat iisa lang ang buhay mo. Iisa lang. Buhay ang kapalit kung ikaw ay wala. At ngayon, nandito kayo sa pagkakamikong ito. No? Na ang salita ng Diyos itinuturo, ipinangangaral. Napakalaking privilege yan. Maraming mga tao na pahamak. Hindi sila nakapakinig ng salita ng Diyos. Maraming mga tao ngayon pinarurusahan sa walang hanggang kaparusahan. Wala silang naunawaan ang Ebanghelyo. Pero narito tayo. Nakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Kayo, naririto sa isang pangangaral at pagtuturo. Yan ay isang pribilehiyo. Pero kasama ng pribilehiyong yan, inilalagay mo ang iyong sarili sa isang mabigat na pananagutan. Isang mabigat na responsibilidad. Bakit? May napakinggan ka ng katotohanan tulad ni Herodes. May napakinggan ka ng pangangaral tulad niya. Kung ikaw ay mapahamak, dahil wala kang narinig na katotohanan, malungkot yan. Pero kung ikaw ay napahamak, kahit na may narinig kang katotohanan, yan ay kasawiang malaki. Yan ay kahindik-hindik. Yan ay isang malagim at masahol na kaligtasan. Because, as I've said, the most dangerous thing any person can do is to sin against God. Ang pinaka-mapanganib na bagay na pwedeng gawin ng isang tao ay magkasala laban sa Panginoon. Pag-isipan natin ang mensahe ito ngayon sa ating mga puso. At sana, kilusin tayo ng Panginoon. At sana, kung ikaw hindi pa nanampalataya na, lumapit ka na sa Kanya. Kung ikaw, may kinangailangan kang gawin bilang Kristiyano na. Kung hindi ka pa involved sa church, if you are not giving yourself to the ministry of the church, anong hinihintay mo? Kailangan mong gawin yan para sa kalwalatian ng Panginoon. Kung hindi mo gagawin yan, baka sa susunod, hindi mo na talaga magawa. Make sure you do it now. Or, you may be late. Okay? Tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa mga salita mo napakinggan namin. Pagpalahin niyo po ito sa aming puso at isulat sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan at sa ikatatatag ng aming pananampalataya. Panginoon, ngayon din, ngayong araw na ito, ay aming pakikinggan ang pagpapala na dumating sa aming iglesia. Muli, 4 na mga kaluluwa,
ang siyang susunod sa tubig ng bautismo bilang patotoo na sila ay nagkaroon ng kaugnayan kay Jesus. Pagpalain niyo, encourage kami sa okasyon ito. Ito ang dalangin. Sa ngalan ni Jesus.